Kayo. Ano yun? Bakit? Bulol ka! Bulol ka! Kasi nagmamadali. Skip mo na! Wag! Di ba kaya ito ginawa para mas maging maiksi? Oo nga. Para mas humahaba. Para humahaba. Basta, kung nagtataka kayo kung bakit walang video tong episode na to, kasi mag-subscribe kang sa Patreon namin, putang ina ka. Okay. www.thecoolpals.com. Yun lang. Yun lang. Oy, tsaka manood ka ng vlog namin, putang ka. Yun lang. Ay, hindi. Nagpadala sa atin sa Pina. Pero, Pinapatawag kayo sa korte? Chocolate. In fairness, hindi lang naman tayo. Marami kami. Lahat ng host ng Itbulaga, lahat ng host ng Oo, kasama dun sa Sampina na yun. Anong ginawa nila? Ha? Anong ginawa nila? Ito yung nagreklamo kasi. The Pod Network Entertainment. uy, sa mga pag nag-Patreon si Chris Chopper at si Nicole Yala, mag-subscribe. Oo nga. Yun. Maliliit pa po yung mga anak namin. Bibigay po sila kuko. Pinagsibuan. Pinagawa ang tubig. Marami kami niyan. Pinagsiba ng patilya ni Chopper. Yan. Sinisave mo yung patilya mo. Sayang Kasi bulbul. sobrang kapal niyan. Mas makapal pa kaysa dito sa bumbunan. Hindi naman. Alin mahal na to? Yung patilya, alam mo nung nagpapatilya yan, talagang sobrang effort ko na hindi tumawak. Kasi parang alagad talaga ni Jesus Christ. Kasi parang galing kami nun sa Christmas break eh. May Christmas break kasi kami. Pagdating ng January, putya si Chopper ang kapal ng patilya. Tapos Disipulo ako ni Jesus bigla. Sabi ko, ano ba yun? Wala pang sabi ko wala pang Holy Week. Welcome to the Cool Pals! Episode 674. Exclusive. On to platform. Pem, 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 pem. Pem, pem, pem. Pem, 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 pem. There you are. I was looking for a dream. Looking for a moment. Di ba may Japanese na kanta na yan? Alin? Wakarimasta. Kantay mo. Ano sinabi mo na pasa-pasa ka na naman si Kuya siya. Yung unang pem-pem natin, too many questions siya. Kasi marami pang sasagutin silang mga question eh. Pero yung kanta na yung kinakanta ni James, may Japanese yun eh, na word. Kantay mo. Ano yung kinanta mo kanina? I was living for dreams. Hoping for a moment. Yan na. Oo nga, no? Kaya nakakapag-hapon ka na. Ito, yung habang nagsa-start yung episode, kinukwento ni Nicole yung patilya. Oh. Ano yung fascination mo sa... Ako kasi, honestly, gusto ko magkaroon ng patilya nung college dahil kay Darak. Kasi si Darak noon, may patilya siya na gano'n. Ngayon ka pa pagbibigyan ng Diyos ng patilya, no? Wala ka na itaas. Ay, wala eh. Ay, wala talaga. Tapos, nung high school naman, gusto ko magkabalbas. Oh. Tapos, ang sabi sa akin, Ahitin mo lang. ahitin mo lang. Para kumapal. Oo. Oh. So, ahit ako ng ahit. Ang inaahit ko, din sa ilalim. Kaya din sa ilalim yung mga buko. Wala din sa baba. Kasi ang inahit ko lang dito. Basta totoo yun. Oh, Sabi, tumitigas at kumakapal kasi eh. Yun di ba sabi sa'yo? Oo. Ahitin mo lang ahitin. But, pero anong inspirasyon? Wala naman. Gusto ko lang. Gusto ko lang magkaroon ng Patilya. buhok. Kasi meron magpapahaba ng patilya tapos ididikit dito kasi Oo. para magka-shape yung mukha. Dapat nakadikit talaga dito. Kulang yung budget ko eh. Baka naman, pwede kang manawagan dito sa episode na naman to. ng sala. Bali 300,000 pa. Pwede po ba yung 70% babaya ko tapos yung 30% shout out na lang? Next din nila titira. Pwede naman to eh. Oo nga, may face talaga si Christopher noon at Wala. nagmukha siyang parang Ryan, Eigenman, naging Eigenman. Parang disipulo nga ako. Disipulong Pablo. Parang si Pablo. Ganun. Yung pagkapal ng buhok, dati kaya hindi tinahitin yung Ang bulbul tindi ng post mo ha. Iba yung post mo ha. Mali ka lang kinakausap. Yun na papalakpak si partner sinabi ni James may bulbul. Hindi ko inahit yung bulbul ko kasi nga baka kumapal din. Gusto mo yung wavy pa rin siya eh. yung maawa sa Ngayon break. lang ako
Pati yun, ipa-undercut mo. Para hindi lalabas. Ayan, hindi yung kasama sa mga Reddit questions. Ito. Sabi nyo kanina, pwede kahit ano itanong. Pero pwede naman natin ito Bleep. cut or bleep sige. kung hindi nyo naman magustuhan. Pero natanong ko na rin. Sige. Bakit na pinalilisikan nyo ako ng mata? Magaang lang muna. Yung magaang na question lang muna. Sisiraan ko na kayo sa radyo bukas. Warning po yan. Pwede naman gumanti pala bukas sa radyo. Questions muna, easy questions. Easy questions muna. Easy question. First kiss. Oo nga, first kiss. Di pwede parents. Laki tayo sa slam book. Slam book questions muna. First kiss. Oo. Yung kalaro mo, Yung kalaro. na pinakita mo ng panty para i-kiss ka. Pangalan niya, Adrian eh. Grade 5 ako na. Ako yun actually. Simula hindi ka niya Wala kinausap. ba kayo nga yun? Charot. Kaya ka ba naging cambio king? Ano sa school bus? Hindi, sa kapitbahay namin. Tapos yung kaibigan ko, yung kababata ko, sumbungera, sabi niya, Aling Franz, yung anak niyo po na paghalikan kay Adrian. Hindi ko makalimutan. Ano sabi na Hermats mo? Di sinampal ako. Noong time na yun, normal lang yun ngayon. Good luck yung diba? Tulpo yung nanay ko. Ano ang kiss smack lang? Oo. Walang tang. Ganun. Pero sa malalabi niya, hindi smack tawag doon. Torid. Torid. Ganda na si Chris Chopera. Naging awkward ba na panagkita yung, or naging parang kayo? Ay, di, naging friends. Ganun pa na makipag-friends. Friends na tayo Bigyan kamomol niya. Doon nabuo yung basketball team ni Muman. Nag-aalikan pala sila. Ikaw. Ako first kiss, elementary grade 6. Pinakitaan mo rin ang panty. Sabi ko, bagay ba sa akin? So, ento. Grade 6. Nag-garden kami na wala na yung mga tao, wala na yung teacher namin. Intention talaga ito. Na walang tao. Oo, may baon akong candy galing Saudi. Kasi tito ko galing Saudi. Kadbari. Walang ganung tsura ng candy sa lukban. Pinakitaan ko ng candy, kapalit ang halik. Wow, ano ba to? Ilan taon yung kahalikan mo? Teacher pala. Yung nagbabantay pala sa kantin. Kainaan palang kadbari. Classmate. Wow. After nung kiss, naging awkward ba? O parang naging kayo? Iniwasan niya na ako. Ayaw niya na. Talaga yung gusto niya. Candy lang. Naubusan ka na kasi ng candy. Ayun, ang ganda ng tawa mo, Nicole Yala. Pwede daw ba ng tutorial ng tawa ni Nicole Yala? Ay, ang hirap ng tawa na to nung na-create. Iyak ako ng iyak. Kasi dati, pag tawang-tawa ako before Nicole Yala, walang sound. Pag nag-a-adlib siya gano'n, walang... Yung umiiyak na lang ako tawang-tawa. Kaya lang sabi nila, kailangan may sound yung boses. Sa Love Radio kasi parang requirement na bawat DJ may may tawa ka. May signature Kasi paano ka nga naman mag-joke kung hindi mo kayang suportahan yung joke mo. So instead of using parang yung mga canned na, yung mga effects na tawa, kailangan mag-create ka ng sarili mong tawa. So requirement siya. Yun yung nabuong tawa niya. Pwede ba namin marinig yung Mga pinagpilian mo. Pinagpilian mong tawa? Pwede, pero ang hirap talaga. Hanggang sa na-develop na lang siya. Pero sabi niya, Isang tawa daw araw. naman kukulam. Initially, yun yung tawa niya. Tawa naman kukulam. Hindi ko, parang iba yung tawa ko yata dati, yung mangkukulam version versus ngayon. Feeling ko mas genuine na yung ngayon eh. Yung noon kasi alam, parang because it's a requirement. Oo, parang halata na parang... Oo, tsaka kailangan, kakaiba siya, ganun. Paano nga ulit yung tawa mo? Patawa, mag-joke ka muna, James. Parang ano siya, I see super gan. Ako parang, Parang nalulubak-lubak lang. Ayaw mag-start ng kotse. Pero pwedeng pang voice lessons yan. Na training yung tawa mo. ganun. Correct. Nagbayad ka na 50 mil, ang natutunan lang na anak mo tumawa. Matatawa ka rin. Pero actually yung tawang yun yung talagang kinagat din ng mga ng mga listeners and sponsors. Sponsors. Na parang ay grabe naman no.
bihira sa radyo yung ganun tao And nung sinimulan niya. Tatak eh. Oo. Pwede pala yun. Saka hindi ko alam na ganun pala na required na... May training. Hindi naman may training, ni-require. Tapos yun nga. Find your laugh. Yun Oo. requirement eh. Di ba meron nga yung kay Ruby Rodriguez. Ano? Kaya siya yung ginagamit na laugh track na ngayon sa Eat Bulaga eh. Siya ba yun? Siya yun. Siya ba yun? Basta siya. Pwede ka na malis na kayo. Na-record na namin, Ruby. Ano namin Kaya gusto pala. namin. Yung pala. 10 years na namin naipon yung tawa mo. Sige, pwede ka na sa Amerika. Ganon. Yan. Ganun pala yun. Galing, eye-wakening yan ha. Eye-wakening. Di ko alam na parang kailangan Magiging you have to trademark find mo siya your- Magiging trademark mo. No? Trademark na namin siya. Tapos hanggang ngayon, never kaming gumamit ng Kande. All the other DJs. Meron Kumbaga na. kasi kami na yung medyo OGs eh. So, yung mga bago, play na sila ng Kande. Kami yung pa rin. Nahirapan ba kayong mag-adjust sa technology? Kasi ako medyo nahirapan ako gumamit ng... Medyo. Dadamihan ako sa social media. Ang dami Oo, masyado. medyo. Kaya hirap din kaming parang pagod na kaming kakagawa. Tas 3 views. Nakakainis. Kumbaga hindi namin maitawid yung yung attractions ng listeners sa Na radyo radio. papunta sa social media. Kasi ako naguguluhan, naliligaw nga ako sa Facebook hanggang ngayon. So medyo hindi namin anong tawag dito, ma-transition Oo. to social media lahat. Gumawa ba kayo ng parang social media manager niyo? Wala pa. Wala. Pa. May Tapos, team kayo. May team. Tapos parang sasabihin, gato kayo nyo, gato, post kayo. Tapos parang, ano yan? Oo, Ako minsan sumasayaw. Oo, yun, ganun nga. Parang, shit, ba't ko pa ito kailangan gawin? Ganun. Kasi ganun din, actually ganun din yung feeling ko. So, kasi parang, from no internet to biglang social media, tapos ang daming pages. Oo, totoo. Correct. May napili na ba kayo na dito lang namin ko concentrate lahat ng content namin? Basta, di ba nakwento nga ako dun sa podcast, dahilan kung ba't kami nag-podcast is because nagkaroon ako ng anxiety sa TikTok nung pandemic. Parang lahat ng tao, shit, sumasayaw. Sabi ko, ito na, wala na, katapusan na ni Nicole. Hindi ako sumasayaw. Dito na lahat papunta. Di ba kasi yun yung mga content dati, di ba? Puro sayaw. Tapos sabi ko, hindi pwede to. Kailangan yun, podcast, ganyan. Tapos kaya hindi kami masyadong friendly ni TikTok eh. So kung may ginagamit lang ako, Instagram, Facebook, ganun. Oo, ako din. Facebook. Hindi kaya lahat eh. Oo eh. Maingay na siya. For us for us, titos. 79ers. Pero ngayong nawala ba yung anxiety na yun? Wala na, okay na. Kasi, Back to normal. Oo. Ibalik natin. Biro. Kaya tayo lahat sa TikTok mamaya. So yung podcast ang nakapagpa-cure ng anxiety na yun na at least meron ka pa ring nakakasabay ka pa rin. Oo, na parang, okay, pwede pa rin pala kaming maging relevant. Parang ganun. Audio naman talaga yung core namin ni partner ever since. Paano nyo ginagawang relevant yung podcast versus kasi may radio show na kayo, di ba? Parang ang hirap naman yung magta-topic pa kayo sa nagre-radio show na kayo tapos baka ang isipin ng mga tao Same lang. yung Oo. mapapakinggan sa radio tsaka dun sa podcast. Ano yung kaibahan ng dalawa? Longer, tsaka Unfiltered. Unfiltered. Yun. Pag podcast. Doon ba totoo Nakakapagmura kayo doon? Hindi pa. Ano lang, mga babebe lang. Oo. Putang ina, ganun lang. Shit. Babebe lang. Oo. Ganon. Siguro you've been doing radio for so long na-train na rin lang talaga kayo na hindi masyadong magmura. Oo nga. Siguro din. Oo. Siguro Kaya din. Baka malito kami. Baka may deliver namin yung mura sa radyo, patay bubukas, wala na kaming trabaho. Kaya nyo i-voice out yung emotion nyo na wala. Nang hindi kailangang mag Oo, baka kayong sa yung joke sa probinsyano na pwede kaya nyo makipagbarilan na hindi nagmumura. Yan, ganun. Oo. Isipin mo yun, ang galing nun. Galit na galit ka, no? Galit ka, walang mura. Oo. No? PG-13 na nagwawala. Yes. Diba? Ang galing yan. Pwede ka mamaril pero hindi ka pwede magmura. Oo, di ba? Nautal si Coco sa galit. Ito, call out kita, baka hindi na ako makabalik. Sa Batang Quiapo din, di ba? Ano ba siya doon? Snatcher? Sa Batang Quiapo, Magnanakaw, hindi niya kaya parang ganun, mag-snatcher. Snatcher. Uy, call out din kita. Yun, parang ganun siya. Isipin mo, gang kayo, wala nagmumura. Oo nga, no? Mabait na gang yan. Anong pinakamalaki niyang mistake na nagawa niyo sa
radio on air? Oo. Parang, wala So na. far, Parang wala kayong naman. kontrobersya eh. Oh, wala. Oo. Wala Wala. naman. Wala ba nag-a-advise sa inyo? Gawa kaya kayong kontrobersya? Oo. Mga minor lang, oo. memo-memo galing sa KBP. Ay, hindi, nagpadala sa atin sa Pina. Pero, Pinapatawag kayo sa korte? Chokomani. Part in fairness, hindi lang naman tayo. Marami. Kami. Lahat ng host ng Itbulaga, lahat ng host ng Oo, kasama dun sa Sabina na Talaga? yun. Anong ginawa nila? Ha? Anong ginawa nila? Ito, yung nagreklamo kasi, parang may something. Basta parang may sinabi si Nicole. Halatang ako yung pinaparinggan ng tawa niya. 3 yung tawa niya, 3 beses ako nag-CR. Parang ganun siya. Oo, pinatulan yun na. in-entertain ng court. In-entertain siya. Pero ngayon nagpadala na sila ulit na parang Wala na. close na. Wala na. So, wala tayong As in, kaso. Ayun lang yun. Minor. Walang mention ng name niya. Parang kutob lang niya siya. Oo, Baliw. na lang. Tapos nung Kung mayari anniversary, ka, papadala ka. kasali ka na. Ikaw talaga yun. Sino ako? Kilala eh. Kasi may mga ganun listener kasi, one time kasi parang pinag-uusapan namin utang. Pumunta siya sa office. Bakit daw pinaparinggan namin yung utang niya? May ganun, may mga ganun. Anong Shabu to, Rem? Malamang galing kulyat yan. Ganon. So, may ganun, siguro akala niya siya yung pinag-uusapan lagi. Nag-file siya sa court. In-entertain naman ng court. Although madaming mga radio announcers and TV, yung mga newscasters. Nandun kami pinapatawag namin sa court. So, nakakatawa yung kung natulfo kayo, no? 10 DJ kayo, tapos nag-iisa lang siya. Ang dami din DJ. Ang dami Kasama din. sila Papa Jack. Oo, ganun. Tsaka, lahat ng host sa Itbulaga, pati si Mel Chanco. Alam mo din. Oo, nandun sa papel na yun. Nandun mga pangalan namin. Never niyong na-meet yung taong yan? Na-meet ko siya. Oo. Nung anniversary ng Love Radio, nasa labas siya ng MBC. Nagmamas kami noon. Paglabas namin ng radio station after the mass, sabi niya, Nicole, alam ko ikaw pinaparinggan mo ako kanina. Tapos kasama ko si Father. Father, alam ko tungkol sa akin yung homily mo. Psycho talaga. Oo. Babae Pero lalaki. pinatulan siya ha. Babae. Oo. Pinatulan siya, may sumipa sa kanya. Baka mayaman. Pinatulan ng court. Oo, Ah, as in, umabot siya dun, in-entertain. Mamayaman Tangina. siya. Hindi. Hindi rin eh. Waste of time sa korte, no? Tangina. Weird. Ngayon, May ganun. Miss Nicole, nabanggit mo na rin si Papa Jack. Oh. May tanong dito, sinong may mali sa... Bottoms up muna. Bottoms up muna. Wala ako. Wala daw. Dadating Ay, na Tikim, question na konti yan. lang, tikim lang. Cheers. Bottoms up daw sa'yo. Uuwi na siya. Sasabihin ng asawa, anong ginawa sa asawa ko? Ala ko ba trabaho yan? Drink. Sinong may mali sa away nila ni Papa Jack at Nicole Lia? Ay, may away ba kayo? May away ba? Grabe, may away pala. Buti na lang na kami, friends na kami ulit. Alam mo, recently nga, minessage ko siya eh. Out of nowhere. Sinabi ko lang sa kanya, hi dude. Kasi tawag ko sa kanya dude eh. Hi dude. Tapos, Kailan to? last month ata. Nung nagkita tayo sa Okada? Bago kami nakita sa Okada. Yun. So, sabi ko, hi dude. Tapos hindi ko lang sure kung friends pa kami. So, hindi ko alam kung magre-reply siya. Nag-reply siya. Sabi niya, hi dude, what's up? So, parang nakahinga ako na malalim. Parang, okay, reply ito. Tapos sabi ko, sorry pero alam ko sobrang random. But, I just want to apologize for whatever. Hindi ko na nga alam kung ano eh. Tapos sabi niya sa akin, dude, I just let me reply to you properly. Nasa grocery lang ako. Tapos nag-reply siya sa akin the next day. Ang haba ng reply niya. Ganyan. Tapos, Siya yung guilty. Masabi ko lang. ang haba ng reply niya. Ganon. Tapos it was good. Tapos buti na lang din, may ganon kaming convo. Kasi the week after, nagkita kami sa isang awarding sa Okada. It was the first time that we saw each other after niya umalis ng Love Radio eh. So, at least hindi naging awkward. Ako pa yung unang lumapit sa kanya. Tapos okay na. Oh, okay na. Siguro it comes with the territory din na hindi maiwasan yung ganyan. Gano'n ba katagal? Oo. Gano'n katagal? Publicize ba kayo yung naging- away nyo? Eh, alam mo, di ko sure. Hindi naman siya lang. Parang may mga ibang mga kasama. Hindi ko na rin masyadong mag-gets kung saan talaga yung actual na source. Kung saan nanggaling. Parang ganun. Kaya nga nung nag-apologize ako, hindi ko na alam for what particular reason. Basta, parang gusto ko lang na, parang
may feeling ako na malapit na ba akong kunin ni Lord at humingi na ako ng tawad sa mga tao. Actually, inimbitahan din ng Cool Pals. Nandito po silang lahat. Parang ganon. Malapit na po bang second coming? May ganun. Well, less baggage. I mean, Oo. Di tsaka, ang liit lang ng mundo namin eh. So, ang pangit na kapag ka may nakikita ka na tapos hindi kayo magpapansinan. Ganon. So, to answer that question, hindi ko rin alam kung saan nagsimula. At kung sino ang may mali. Oo, kung sino talaga Naging din. Baka miscommunication or misunderstanding. Oo, ng na lahat. finortify na mga tao, Sa mga dinagdagan ng mga ganun. Ito yung paglipat niya sa ibang station. Or Oo, pero ito yung dahilan. Pero nung lumipat siya ng ibang station, medyo wala akong kinalaman dun Oo, I mean, it was a personal decision plus other factors. Na-aggravate lang nung with Cara, yung mga ganun. Kasi nung time na yon ako na yung naging manager ng Love Radio. Parang may ganong, syempre baguhan din ako, nangangapa ako. Ganon. Yun pala ang nangyari. Oo. At least, Case closed na yan. Oo. Guhitan mo. Ngayon lang yan, ngayon lang. Oo. Ang galing, 1 month ago. nag-guest din kasi si Papa Jack dito eh. Natanong nyo ba? ikaw daw. Mali pala yung sinabi. Natanong nyo? Anong revelation? Na pinakita muna namin, tapos parang ang alala ko, hindi ko alam kung tama tong naalala ko. Parang ayaw niyang pag-usapan. Ayun. Kasi baka may masabi rin siyang mali. Baka magkaiba ng version Hindi naman, tsaka din. ba, prone to misinterpretation kapag yung Correct. ganyan mga Oo. bagay, sasabihin mo sa iba, hindi dun sa taong involved mismo. Tsaka feeling ko totoo na time heals all wounds. Kasi parang ngayon, years after, wala na eh. Kung ano man yun, na bigat or whatever, hindi na siya kasing bigat. Tama po kayo, time heals all wounds, di ba? Si BBM nga, dati galit na galit tayo, pero ngayon, BBM! BBM! Okay, one segment for BBM every episode. Kailangan namin sabihin Para po safe kami kami. mabigyan ng subpoena. Doon tayo sa malakas na yun. Kapit-kapit lang gano'n. Nababali prinsipyo, depende ko sa ano. Ano yung Rebs? Sandro next president. Huwag naman ganun ka deep. Feeling ko ang sinabi nung namomroblema ka dyan, Miss Nicole, ang sinabi siguro ni Christopher ganun eh. Isas din yan. Buhay niyo. Tabi ko dyan. Nagalit siya. Ba't di mo sa akin sinasabi yan? Kinausap ko lang pala siya last month. Pero ikaw wala kang doon, Say, Wala akong hindi ka damay. touch doon. Kumbaga parang... Wala. hindi ka ba nakabalita? Ano nangyayari sa kanila? Wala eh. Wala. Nasaan ba ako ng mga oras na yun? Wala, nandun ka din, pero Nagpapabalbas. dead ma lang. Wala. Hindi, May nakaway ka na hindi ba sa involved. stasyon? Ito si Christopher. Wala. Gano'n ka nakatagal sa Love Radio in years? 20. 20 years? Wala kang Wala taasan ng boses? naman Wala ka so nataasan ng far. boses? Nangungulakot yung tao dito! Lalabas lang ako. Lalakad lang ako. Pero namumulakot pa rin ako palabas. Wala ka talaga. Galing na. For 20 years, no? tapos tatanungin, nagtataka ka kung ba't wala kang kasabay mag-lunch. Pero ikaw, as station manager naman, naging mas stricto ka ba? Or did you... Paano mo nahiwalay? Paano mo na yung parang friends tayo pero... Nung una parang inisip ko dapat bang maging totally different character ako. Tapos na-realize ko mahirap maging authentic kapag ka biglang strictong-stricto ka, hindi ka naman ganun. Pero nag-create din ako kahit papaano feeling ko ng barrier na hindi na basta, okay lang ang lahat. Ay, yung parang... Pagtrabaho. May nasisante ka na. Oo. Parang wala naman. Wala. Meron bang paano... Tapos tatawa ka ng... Nang dumulitang tawa. Nasa akin ang huling halakhak sa tawa ni Nicole Yala. Meron bang mga nag-request na, gano'n naman yung sahod naman namin, boss. Ganun. Lagi naman. Oo. Sabi ko nga sa inyo, ang apelido ko Tinyana lang. Eto, Miss Nicole, meron nakalagay dito. Sino po ang nakaisip ng mahiwagang burnay? Ano yun? Ay, boss namin. Yung naka-discover din sa amin. Ano ba yung mahiwagang burnay? Jar. Pahiwagan Oo. jar. Yun lang. Mahiwagang Tapos Gusto may niya, bubunutin gusto lang, din, gusto niya lang parang magkaroon ng pangalan yung stories. Ganun. Tapos yun ang ginamit namin. So parang nandun sa jar yung mga stories. Yung mga, Yes. parang doon ang gagaling. Pahiwagan. Kuno-kuno. Ay. Oo. Tapos
radio drama kayo? Hindi, letter reading lang siya. Oo, tapos payo-payo sa bandang huli. Sino pala ang boss ninyo na nagbigay sa inyo? Si Sir Willie Espinosa. Espinosa. Siya din yung nakadiscover kay Chris sa Lucena. Oo. Siya din yung nakadiscover sa akin. Siya din nagbigay Paano ng yun? pangalan. Nakikinig talaga siya sa mga shows niyo, tapos bilang, Paano ba? Hindi, may event. May event noon, kinuha ako sa Batangas to host. Tapos siya yung naging director ng show. So sabi niya, papayag ka ba dadaling kita sa Maynila? Kasi DJ ako ng Love Radio Lucena eh. tapos Sasakay kita ng truck ha? Hindi po! Sabi, papayag ka ba dadaling kita ng Maynila? Sakay ka ng truck ng ng gulay ha? Sabi mo yung mga manok nakakatayo bukas ha? Ba't sabihin mo, pinchang ka ni Sir? Yun, sabi niya, punta ka sa Manila, try mong explore yung ang radio ng Manila. Sabi ko, sige po. Ayun. And then, Sa Kalad ka rin, nandun na siya. Ano ba sige, bininyagang Chris Chuper, gano'n. Siya din ang nagbigay sa'yo ng pangalan. Ang galing siya. Magaling. Siya yung creative. brainchild din siya ng kailangan pa bang i-memorize yan. Napakagaling nun. Oo. Umuupo talaga siya sa mga nakikinig siya sa shows nyo. Lagi. Well, wala na siya. Wala I mean, na siya. sa station Wala ko Kawawa naman, kausap lang natin sila. Ang daya mo naman. Party pa nga tayo sa kanya nung nakaraan. So, nag-retire na siya. Nag-retire early na siya. Pero nagbibigay pa rin ba siya ng comment sa show nyo? Paminsan nagme-message. Ano yung mga... Oy, James. Usually kapag nakakatawa yan tuloy mo lang yan. Parang ganon. Gamitin mo pa yung linya na yan ganon. Galing. Kasi Okay may siya. iba Very talaga pag creative. nag-retire, wala na eh. Bawal sa siya. Yun. Sobrang creative ng tao. Diyan lang. Tsaka nakikita niya kapag may potential. Ang galing eh. Kahit sa music, ang dami niyang napasikat na music. Ano? Halimbawa yung luman-luma. Halimbawa yung gasolina, halimbawa. Jessica Saragosa? Siya kumanta nun? Kasi parang ang trabaho niya, everyday kasi may pumupunta na mga ad from recording companies. Tapos nagpapa-audition sila eh. Na parang, pakinggan niyo po yung bagong song ni Sarah Geronimo for example. Songs po ng Beanie, ganyan. So, yun ang gagawin niya almost everyday. I-audition niya yung mga kanta. So, alam niya yung mga songs na may potential sumikat to. Tapos bibigyan niya ng exposure sa Love Radio yon. Na parang, patugtugin mo ito every hour. Gano'n. So, Ganun pa rin ba ngayon? Alin? O papa-audition. Ikaw na ba ngayon yan? Yung Hindi, nagpapa-audition? meron talagang Meron talaga. ibang tao gumagawa nun eh. Director. Ano tawag sa kanya? Programming. Program director. Sa station manager, may kayo doon? May role kayo sa pag-content, sa paggawa ng content? Oo naman, lahat. Actually, kahit walang position, lahat merong merong say dun sa mga gagawin na content. Pwedeng mag-suggest. Ayan, babalik natin yung Sige, marami pa eh. yung mahiwagang Brunei. Ayan. Kasi 'di ba yun yung mga advice part ninyo. May mga nagtatanong dito, Miss Nicole Yala, bilang dating PBA commissioner. Ayun eh. Si Noli yun eh. Noli Yala. Talaga eh. Nalito. Pero Eto, pwede niya rin sagutin. Okay lang, sige, go. PBA commissioner, di mo naman sinabi. gaano nyo na pagtsatsagaan maging plastic sa isa't isa? Actually, marami na nagtanong sa amin yan. Nagpa-plastikan lang kayong dalawa. Di ba sa RH Television na tanong na din sa amin yan. Parang, nagpa-plastikan lang ba kayong dalawa? Parang, mabubuhay ba ang isa sa inyo pag wala ang isa? Mama, gano'n. Oo nga. Parang sagot doon. Kuwari, kaya nyo bang mag-solo show? This weekend? Ako sasabihin ko hindi. For sure sasabihin niya oo. O hindi, sinagot ko na rin dati. Dependent kami sa isa't isa. Hindi mabubuhay si Chris Chuper kung wala si Nicole Yala. Galing. Ganon. Kasi may binibigay kayong energy at yung matuwa ninyo parang giver and Receiver. Oo. Kaya pag may nagli-leave sa amin na emergency, hindi na lang magsusolo yung isa. Wala lang talaga. Walang tambalan. Walang tambalan. Okay. Pag absent ng isa ay walang show. Oo. Kaya nung anniversary na ba, dapat pupunta ako nun, nagkasakit yung anak ko. So, 3 days akong absent. Wala ring show. Parang yun naging practice do. Hindi pwedeng wala si Nicole. Hanap ka muna ng temporary partner. Oo. Or mag-solo ka muna. Hindi. Wala. so never nyo tinry na magkaroon ng separate partner? Meron hindi. May mga Solo programs dati. Pero, yun na yun. We're better off with each other.
Kasi before, alam ko kaya parang nabuo yung tambalan. Parang before si Nicole Yalong. Ay, si Christopher Yes. Muna. Oo. Tapos, Ang galing ng research. hindi, nakikinig talaga ako dati. Oo. No, tapos yung overlapping ninyo, yung Yes. tambalan. Yes. Then, magsosolo naman yung isa. Correct. Correct. Oo, kasi kaya lagi kong na 7 p.m. yun, di ba? Oo. AM pala, 7 a.m. Oo. Kasi parang papasok ako ng High school ka pa lang ba niyan? High school. Oo. Pag hindi yung love radio, bumaba siya ng FX. Papanggan niyo muna, love radio ba yan? Hindi, alam, Ay, hindi. Baba. Aletran, wala pa kayo. hindi, alam mo Maluwag, yun, no? Alam mo Bubuksan yun, eh. yung tambalan ang nakita ko na parang sila yung nagpaalis ng radyo sa kotse. Parang pinakikinggan kasi siya nung tita ko sa bahay eh. Kasi usually ang alam ko lang sa radyo nung pumapasok ako, pang kotse lang. Hindi siya consumable sa Sa house. bahay. Oo. Di ba dahil mahirap kayo at wala kayong radyo sa bahay? Wala kami radyo, TV lang meron. Pero hindi, dahil may TV na, ang i-consume mo yung TV. Pero nung nagtambalan, ang kino-consume, radyo. Sabi ko parang ngayon ko lang nagamit yung stereo namin para sa radyo dahil dun sa tambalan. Yes. Naman. Dala niyo yun sa FX. Sabi niya hindi Ang love luma radio ng na. FX. May sarili siyang radyo. Pang-headphones yun. Wala pa siya. Pero na-experience namin, sobrang, nga, grabe, umaalingaw yung Love Radio dati. Noon. Dati nung wala pa kami sasakyan, nag-commute lang din kasi kami. So, pag sumakay kami ng jeep, nag-transfer to another jeep, Love Radio yung tumutugtog talaga. Tapos pagbaba mo ng jeep, dadaan ka ng 7-Eleven or kaya mini-stop, Love Radio yung pinapakinggan. Sasakay ka ng bus, pagdadaan mo Radio. mini-stop, Love Radio pa rin. Sabi, grabe. Tama na! Puro kailangan pa bang i-memorize yung mga alingaw talaga dati. Naabutan namin yun. Sabi naman, grabe. No? Anong pakiramdam ngayon na parang hindi na ganun kalakas din yung tambalan katulad nung dati? Kasi ngayon, Meron nga kami 100 viewers sa Facebook Live. Anda. Nakaka-frustrate pa minsan. Pero, ang iniisip na lang namin, na-enjoy naman namin ng maraming taon. So, if it's the time of other people to shine, then, let their time go. Ito na yung time nila. Okay lang. Kasi, sa Love Radio, hindi naman siya, ako naniniwala, ako team effort siya lagi. So, the success of one is the success of all. So, kung halimbawa, si Feel Good Morning, si Tanya at Dagol, talagang maging super lakas sila, madadala din naman yung buong station eh. So, in the same way na kami yung tambala noon, kasabay ni Papa Jack dati, kung paano namin dinala yung station for so many years, ganun din. So, kung Ganun kaya yun yung success ni Wally Bayola, success nilang lahat. Oo naman. Oo naman. Ikaw nagpapabayan. Mahirap pa rin tumayo ang Jose kung walang Wally, di ba? Parang yun Kita naman kaya natin nung yan. nawala si Jose, ay nakadapa na lang si Hindi naman. Kita kahit mag-isa siya, hindi naman hirap tumayo. Ano ba pinag-uusapan natin? Rating. Rating naman. Nandun pa rin kayo sa... Ito, the best itong prickly heat cooling powder. Bakit? Kasi napansin ko sa Olonga po, sa may Pampanga nung nagpunta kami. 4:00 pa lang bukas na yung mga beer house doon eh. Pero hindi muna sila pwedeng pumasok sa loob kasi Bakit? hindi pa malamig yung aircon. Kaya re-recommend ko sa mga tinetable ko ron. Gamitin nyo muna tong prickly heat cooling powder habang di pa malamig ang aircon sa loob. Gucci, ang number one choice ng mga Gucci. GRO sa Pampanga. Ay lang. Tsaka sa mga paborito kong tindero sa Novaliches Bayan, kailangan nyo to para hindi kayo mainitan at di na kayo paypayan ni Hepe. Pero hindi seriously sa mga estudyante, sa anak ko yun. Pwede rin pala itong ipamigay sa mga istasyon, police station, yung mga Police nakukulong, station? police station sa mga nakukulong. Di ba sa police na traffic enforcer, lahat ng mga Pilipino na madalas nasa labas, napakahusay po ng cooling powder. Gusto mo maging direksyon ng Gucci para sa mga kriminal? Hindi, pwede yun. Alam mo ba,
tuwing mainit, uso ang pigsa sa Muntinlupa. Bakit? Wala, sobrang init eh. Kailangan nila to sa mga may kamag-anak na nakakulong sa munti. Bilhan nyo sila nito, actually. Prickly Heat Ito, Cooling masyado. Powder. Lalaya rin naman sila eh. Sige na, paramdam nyo na ang konting kaligayahan. Oh, Yan. ang tawag dyan ay hindi hard sell. Sana may mga nakikinig na preso sa atin. Kung meron man tayong gustong sabihin, ang Prickly Heat Cooling Powder ng Kuchi Kuchi ay para sa lahat. Para sa lahat. Para sa lahat. Masamang tao ka man o mabuti. Kailangan ka lang ng sa cooling Kuchi-Kuchi. powder. Sa fan favorites talaga ng mga tao sa radio kasi iba talaga hindi mo siya yung sa radyo kasi ang audience eh. So pag online, talagang ibang Totoo yan. mundo siya. Hindi, tingin ko Correct. naabot nila yung legend status na eh. Oh, parang yun naman din yung parang thankful kami ni Chris na bago dumating yung social media and all, na-establish na namin yung tambalan as a household name. Oo. So, hindi na masyadong kailangan ng maraming Oo. Kung tingin yung ngayon lumabas, panahon nito ngayon, lumabas ang tambalan, tingin nyo magiging patok din siya? Mahirapan kami. Oo, feeling ko hindi. Kasi itsura yung labanan. Parang madaming talent na yung kailangan eh. Para mas makinis sila sa amin. Mahihirapan tayong pasukin to. Actually, patuwa kami sa Kuchi Kuchi, kinuha kami, di ba, itsura namin. Endorser ng produkto. Diba? Mag-init ulo mo dito sa mukha namin. Oh, baka hindi. Hindi kakayanin. Ano talaga naging sobrang right timing yung pagpasok ng tambalan sa radio. I mean, yung ganitong tawa, first time kami makakreate ng ganun. Correct. Paano kami nag-a-adlib, sobrang perfect yung timing lahat eh. Parang lahat that time nag-i-English kasi. Destiny niya talaga, no? Oo. Pag nakinig ka sa mga radio station kasi nang talagang pagandahan ng boses, nag-i-Englishan sila. Hindi kami nag-English, bawal mag-English, kailangan malabsak na Tagalog. Ganon. Tapos yung malabsak na tawa, kaya nga nabuo yung balahura at balasuba sa parang yung mga first time na mapakinggan yung usapan namin. Grabe naman sila mag-usap, napakabalahura naman ng babae. Di ba sa radyo yun? Oo. So, Oo nga. perfect timing yung pasok namin na binasag namin yung traditional a style of radio disc jockeying nung panahon na yun. Pero kung ngayon namin gagawin, hindi na namin. Ako feeling ko, pag ngayon yung ginawa, papatok pa rin kayo. Kasi alam niyo yung panahon na yun, nag-innovate kayo eh. Oo, binasag talaga. Binasag niyo. Malamang, kung ngayon din kayo lalabas, kung ngayon din, fresh na fresh kayo. Kasi parang ngayon, Hindi na kami fresh. Makano ka? Mga 79. Umalis 79ers. 79ers. Paki-close up kay Miss Nicole Yala para makita. Hindi kami fresh. May sinasabi ka ba? Sisiraan si James. hindi Kung ngayon papasok, parang kasi alam nyo na yung ano eh, yung, kaya kung ngayon kasi kaya nasasabi niyan, aral na kayo doon sa old ways, hanggang old ways na abutan ninyo. Pero ngayon, kung ngayon kayo papasok, mayroon kayong fresh idea kung paano babaliin yung mga nangyayari ngayon. Kasi ngayon, puro vloggers, puro diwata pares. Malamang yan, kasi ang mindset nyo nung nagsimula kayo noon, basagin yung norm. Yes. Yes. Ngayon, tingin nyo, ano yung norm ngayon na pwede nyong basagin? Yung mukha mo. Sabi ni Miss Nicole, Ito! Di pa rin ako makamupan sa hindi ako fresh. Parang mahirap, no? Mahirap makaisip actually. Kung paano babasagin yung trend. You guys started the trend eh. Oo. Hindi naman kayo Game nagsimula ng changer trend. na eh. Hindi naman darating yung ibang DJ ngayon. Para So, shape nyo yung Oo. how to be an effective radio host na entertaining, funny, and unique. and hindi fresh. Kasi ngayon, Sige! Ayusin mo! Akit ako sa hukay. Bagong cambio king. Sige, cambio mo yan. Or siguro ang pinanggagalingan namin, hindi na rin kasing masasabi ba natin kasing effective yung medium ng radio. Hindi katulad kasi dati, yung radio lang talaga, yung source of entertainment. Ngayon kasi ang dami ng iba. Hati na eh. For music ka. For music. Ang dami ng iba-iba eh. Parang ganun. Alam mo, tsaka ngayon, parang pansin ko, kasi medyo ganun din yung style namin sa inyo eh. Parang,
usap kami, tas tawanan, tawanan, ganun. Parang minsan nakikita ko sa TikTok yung mga comments, sila lang natatawa eh. Tala, kami nag-uusap eh. Putang ina mo pala eh. Sumali! Nakikinood na lang, hindi magets ng Gen Z yung ganong setup. Na kapag kunyari nag-usap sila, tas nagtawanan kami. Oo. Ba't naman kami nagtatawanan? Punta ka dito, hayop. Malamang gano'n din naman sila. Pag nagtatawanan sila, hindi tayo makaka-release sa kanila. Diba? So, Wala lang mga walang- Gen Z, di ko maintindihan yung language nila eh. Ilang taon na ba ang anak mo, Miss? 11. 11? May mga words na siyang Oo, na hindi dahil- mo alam. Pag 11 years old, wala pang words yun, anak mo. May problema na siya nun. Hindi talaga presyon nanay niya. May mga words na ba siyang Gen Z? Oo, like bombastic side eye. What? Oo, tsaka Mom, I have tea for you. So, sabi ko sa thank you anak. Sabi no, I mean story. Chismis. Malay ko, tea. Oh. Spilling the Alam ko tea. lang. Pala yun. Meron pa silang yung giat. Oo, yung giat. Ano yun? Masarap yan yung kulay orange, Giat, di ba? giat. Hindi. Puwet. Oo, giat. Pag malaki puwet nung babae, giat yun. Giat. Giat ina. Oo. Alam ko, lubot lang yan eh. Lubot lang. Dakog lubot day. Diba? Ganon. Sa amin nung bata, nung high school, station. Pag malaking puwet. Dahil yung sa Bill and Ted's, yung dalawang alien na nagsama, tapos ang laki ng puwet. Ang pangalan ng dalawa si Station. Station. Sa amin, Corazon. Bakit? Yung dahil si Corazon sa Yaya. Marimar. Oo. Ganda ng tawag sa inyo. ah. Parang nyaki lang yan. Kayo, si ano ba, Liches? Wet packs. Ayun, matunog talaga yun. Packs. Yan, may mga tanong dito din na tungkol naman para sa sarili nila. Ito, what advice can you give to someone who is a constant overthinker? Overthinker in a sense na iniisip too far ahead ang consequences na bawat ginagawa while constantly having flashbacks ng mga maling ginawa dati. Yan, mas maganda siguro si Oo, si Chupera. Sasabihin ko sana kasi hindi ko rin masolve yung problem na yun as an overthinker eh. Wala, di wag ka mag-overthink. Yun lang yun. Yun lang, bakit mo complicate ang mga bagay-bagay? Madali tayo dito. Next question. Ganun na talaga. Mangulangot ka. Mangulangot ka. Huwag mong i-complicate ang mga bagay-bagay. Simplify your life. Laging ganun yun eh. Oo. Simple, pero ikaw hindi mo mag-get over, sabi mo kanina. Oo, hindi. Nag-iisip ako eh lagi ng mga ganun. Hanggang saan umaabot ang pagiging overthinker mo? Hanggang sa may problema lang, nagka-sore throat lang ako, cancer na. Ganon. Ganon? Oo. Kalala. Umiiyak ako sa radyo, ganyan. Tapos napanood siya nung ENT eh. Sabi niya, ano ka ba? Sabi niya, overuse lang yan. Bakit umabot na sa cancer? Umuubo ka ng dugo? May dugo? Hindi, wala. Ay, ako meron. Ay. Yun nakaka-overthink. Ganon. Oo, warrior. Oo. Warrior ako eh. Tsaka Ibig sabihin, umiiyak ka overthinker hanggang sa pag-iyak na dahil sa kaka-overthink mo, napapaiyak ka na rin. Oo. Papakamilis ako. Pengi nga rin ako. Ito. Pero ano yun eh, yung kaya hindi rin ako nag-overthink kasi 100 years from now, wala na rin tayo eh. Parang, Kayo, magsama kayo sa kotse ni Kim. Hindi ko magkakaintindihan kami. Eto, ano po ba dapat ang action pag ang reply sa confession ay di clear? Di siya rejection, hindi rin siya a yes. Pag Oo. Nag-confess ka ng feelings Kala ko mo. sa pari eh. Hindi clear eh, no? Ano ba ba, Father? Hindi clear. Our Father ba? Glory, glory be! Magsampu kang dasal. Anong dasal? Ano? Anong tanong ulit? Paano pag hindi daw clear yung pag-confess ng feelings, ba? Oh, ng feelings hindi siya sinagot ng hindi siya sinagot ng no, Hindi rin sinagot ng yes. Ay, malamang baka malabo din yung tanong. Kaya malabo din yung sagot. Paano ba Hindi ako dapat? kailangan dapat i-clarify kasi parang dadating yan sa mga taong walang label eh. Ano ba talaga tayo? Parang ganun. Totoo. So pag sinut ko tong singsing na ito, Chris, ano ito? Oo. Di ba? Tayo na? Oo. Sige. Tingin ko dapat may ganung clarification. Kasi ang dami namamatay sa maling akala eh. Oo nga. Akala ko pa tayo, yung pala. Pero kasi kung clear naman siguro, kung clear naman yung confession mo, hindi, yung confession na parang may gusto ko sa'yo, pwede ba ako manligaw? Tapos ang sagot lang sa'yo, ganun.
Ano yun? No na yun. no yun. No. Clear no yun. Siguro mabait ka lang, di niya kaya. Hindi niya kayang sabihin na, hindi kita type. Ba't kaya ang hirap sabihin? Dinamdam talaga. Ano, Rems? Ganun. Ba't ang hirap sabihin ng no sa lalaki? Pag, no? Ba't ang hirap yung babaeng sabihin na no, wala kang chance sa akin, animal ka. No? Kasi bakit Ayaw ka? maka-hurt ng feelings. Kasi pagka no, ibig sabihin talagang... Kasi May mali sa'yo eh, As kaya a- nag-no ko. as a Parang- Pinoy din eh. Medyo people pleaser. Kasi yung mga Pinoy din talaga, hindi rin talaga tayo sanay ng humindi. Kasi nga, di ba, kahit sa trabaho, hindi rin natin alam kung paano humindi sa trabaho. Correct. Tanggap lang ng tanggap kahit di mo alam kung paano nagagawin. Kasi akala mo opportunity. So, nakikita nilang opportunity rin yung lalaki. Mga hitad! Sa utang ba madaling mag-no? Pag Sa mga utang, nangungutang, oo. Oo, medyo Mahirap Diba, din, di ba? mahirap? Pag lalo na parang... Ay, Mahirap naku, din. ilang beses na kami nautangan. Depende hindi kasi kami marunong depende mag-no. siguro sa pagkakakilala mo sa kanya kung meron siya mga kung Hindi magandang may ano, mga ganong siya experience. history ganun Oo. parang. Anong usual pagtanggi ninyo kung gusto nyo tumanggi? Ako nagkaroon na ako ng nagkaasawa ko nakakatanggi na ako eh. So lagi ko sinasabi, ay, itatanong ko muna sa asawa ko. Or share na kasi kami ng account eh. Kaya Ganun. kami may galit sa asawa mo. Masama pala na ugali. Nadamay pa yung asawa. Feeling ko yun na nga yung image niya sa lahat. Ako sinasabi ko lang dyan, gusto naman kitang tulungan, kaya lang ayoko makialam sa plano sa'yo ng Diyos sa pinagdadaanan mo. Ang ganda nun. Hindi ako ang kasangkapan para itawid ang pinagdadaanan mo. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, gusto ng Diyos yan. Ayoko makialam. O pwede mo na rin sabihin na pautang naman ako, ay bawal sa religion ko yun. Pwede din. Uy, Pwede. pero tayo, partner, ilang beses tayo, no? Oo, natuto na rin naman. Na hindi binayaran. Oo, tsaka yung basta nila nagpapautang na hindi, basta dati nga may pinautang ako. Pinalitan niya pa ako ng PDC. Tapos malaman ko nung ide-deposit ko na wala pala, non-existent yung account. Office mate mo ba to? Oo. Wala na siya ngayon. Sa Love Radio? Oo. Wala siya si Sante, na si Sante. Oo, wala na. Magkano? 100. Putang ina. 100 piso lang. Galit na galit ka. PDC pa. Siguro malapit tayo sa ganyan yung mga nag-entertainer kasi ang akala nila mabilis lang natin Correct. Totoo yun. Saka Totoo nakikita yun. ka nila at naririnig eh. Parang may mistake kang ginagawa na approachable ka. Correct. Pwede ka yakapin. Hindi, tsaka kung halimbawa yung tipo ng show mo, tawa ka ng tawa, parang magaan lang sa lahat ng Ayaw bagay. nga, no? Totoo yun. Ano bang misconception sa inyo madalas? Bukod sa Mapera. mag-jowa. Oh, yun. Mapera. Mapera, masaya ang buhay, gano'n. Oo, walang problema. Kaya ako nag-iingat. Pag naman yung akala nila masaya yung buhay. Pag naman ka naman nakikinig yung business mo. So, hindi ka masaya. Hindi niya mapapanood to, busy yun. Ano pinapakaya naman pag naungulahon ka dyan? Tatanggapin mo, hindi ka masaya. Masaya nga. Pilit pa rin. Kaya di kami nagpo-post ng ng maayos-ayos yung pinagdadaanan namin. Hindi magandang senyalis yan. Bukas may mag-message yan sa'yo. Oo, yung mga out of the country ka. Oo. May Uy, pero mag-message na yan. kami madalas sure. din kami mascam eh. No? Oo. Attempted scam kayo? Ina-attempted scam kayo? Oh, Paano scam kayo- na talaga. Ano ba yung isang beses? Myna Bird, no? Dahil sa Myna Bird. Pinenta kayo. Hindi, kasi sabi niya, bibigyan niya daw ako ng Myna Bird. Kailangan ko lang daw bilhin yung ano niya, yung Cage? hindi yung tapang kabayo. Tapang usa. Tapang usa. Ang Oo. ako naman, bili ng bili. Nung tapang, hindi ko nga alam kung tapang usa yun, basta nakalagay lang sa dyaryo. Bili ako ng bili, tapos sabi niya, dadaling ko na yung Myna Bird. Tapos nag-research ako tungkol sa Myna Bird. Nagdala ako ng ng cage. cage on, para sa Myna Bird. Ayun, hindi na siya nagpakita. Bili lang ako ng bili ng Tawan-tawa na lang kami kinabukas. Di man lang nagdala ng maya na may kulang. Lang. Kami yung mga tipong nasa scam kami talaga dati, yung mga tipong kapag ka pinatok matot sa tubig, lalakas ka, gano'n, bibili kami ng mga Actually, ganon. ikaw lang yung nadadamay ako sa'yo.
Ngayon, alam na namin ba't di kanya kinakausap. Ako dapat ako binenta. Siya lang naman itong kinare-record. Alam ko kasi... Kahiya na lang kasi partner kita. Hindi ka tatanggi, mangungulangon pala. Sa tingin ko, Nicole, meron ka dating Baron Triangle. Ano yun? Yung triangle sa ulo Patong yun. para tumalino ka at maging alkaline yung tubig. Actually, matalino talaga si Nicole dyan. Oh, graduate. Magna cum laude. Graduate with a degree in business management. Asa naskas ka? Lagi ako nasa scam. Hindi ka ba nasasaktan minsan? Lagi siyang, alam mo, lagi siyang pag ikaw ang ini-interview sa sa TV, lagi nilang sinasabi, oh, pero alam nyo ba, magna cum laude yun siya. Parang gulat na gulat. Parang di makapaniwala. Pero lagi niloloko ng lalaki, no? Nasa scam. Hindi naman kasi nandun yun sa benefits nung triangle ni Baba. Wala. Hindi kasama. Talino lang. Oo. Pero yan talaga. Pero nilako talaga ni Ernie Baron. Uy, may mga bumili din Pinagbawalan din siya rin ng relihiyon niya eh. Ano ba relihiyon niya? INC yun eh. Kasi yung pyramids, pagsamba sa araw yan eh. Kaya pinagbawalan. Ay mo alam ha. Totoo ba? Bakit? Siya rin yun ang parang Hindi, bumili ako nun eh. Tapos nagtaka ako ba't di na niya pinopromote. Dahil di effective to, sabi niya gano'n. Saka ba nag-aaral, sabi ni Baron. kung kailan ka bumili ng Baron sa kasya namatay, no? Yung hindi mo na maano kung totoo ba yung sinasabi niyo. Nung binibenta niya yung... Pero nung nakabulol siya, nakasuot siya ng pyramid sa ulo. Ulo ka. Hindi ba? Yung pyramid niya, pinagbawal ng INC, yung ginawa ni Ernie Baron, itinuwid niya, ginawang DC antenna. Yun na yung naging niya. Oo nga, no? Bago siya mawala, no? Talaga yan. Antena. Ba't tayo napunta kay Ernie Baron? Mga matatalino. Ay, umalis na nag-walkout. Nawala eh. Baka may mga question pa dito natitira. At tapusin na natin yung mga question. Dahil si Nonong talaga yung namili nito kanina. Habang nag-meeting kami. Sabi niya, piliin na natin yung mga tanong na... Ano pa ba Lahat hindi yan pwede, natatanong ni no? James? Okay lang. Tanong mo kay Nicole. Pero yung mga Nicole talaga. yung mga tanong na yan, galing sa mga Cool Pals. Oo. Hindi, ito marami kasi nagtatanong dito ano daw yung sikreto nyong ng tambalan ninyo kung bakit kayo tumagal ng 20 years. Kasi ang dami dito, parang gano'ng tumagal yung may top 5 ba na masishare kayo para maging kumbaga solid din. Mga advice sa mga mga advice. aspiring. Laging sinasabi ng tambalan may magic yung tambalan eh. Kasi may mga manghuhula na may sinabi sa amin noon na parang alam nyo in your past lives kayo magkapatid kami, lovers kami. Lovers na magkapatid. Ano naman? Marami. Sana hindi isang mula lang yan. Ganon. Kaya iba ko ng probinsya. Yung mga ganon. So, sabi namin may magic yung tambalan. Yun nga parang di ba hindi kami nag-uusap? Walang pag-uusap, pero pag open namin lagi ng microphone, parang laging parang nag-usap sila, parang pinag-usapan na nila kung ano yung sasabihin nila, pero actually hindi. So yun yung magic. Bahan na naman sila. Paglabas dito sa studio. Kanya lakad ganun. Totoo yun. So kaya hindi siya ma-explain na parang ano ba yung gagawin para magtagal na katulad ng kasi kami mismo na may ma-explain kung paano kasi hindi nga kami nag-uusap eh. Pero sorry, buti pa kayo inaamin niyo yung ganyang dynamics niyo. May kilala ako na Love team, no? hindi yung tandem na hindi nag-uusap pero pag on air na patok sila. Meron kasing nagkapwa na group ba? Hindi. May tandem din na nagpaplastikan sila. Pero talaga, Halata mo? palabas nila. As in best friends of friends. sila. BFF sila, on air, off air. Pero di tumagal yung podcast nila eh. Splok na yan. Pero si Bibis tsaka si Bater. Hindi, i-cock mo na lang si hindi sila close. Nagagalit ka. Pero alam mo kaya sila magta-translate, tingin ko magta-translate pa rin sila sa generation ngayon. Kasi ang hinahanap ng generation ngayon is authenticity. Yes. Siguro yun. Yung may pina-explain sa kanya. Yung sa ano nyo. Authenticity. Oo. Pagka binalikan nga natin yung
hindi ko nga ma-post kasi lahat tawa lang tayong dalawa ng tawa. Wala ka kay Inglesan yun eh. Doon nakakatawa yung sagot niya sa authenticity. Tinanong siya nung foreign na... Ano sinabi mo? Well, sabi ko, authenticity is the key for your listeners to really know you because authenticity comes from the root word authentic. Oo. Putang ina. Nakakabobo! Parang gusto kong dagdagan ng Persian food. Ano sabi na nung foreign? Wow! Galing ah. Ano ko yan, sabi Chris. Pero yun tama yung authenticity. Yun din yung siguro yung secret ng tambalan. Parang very raw, very authentic yung laugh namin. Hindi na siya, nung una siguro canned, pero nung tumagal, pag tawang-tawa kami, tawan-tawa talaga kami. Pag umiiyak siya, umiiyak talaga siya. Oo, Ganon. talaga. Totoo talaga naghihinag peace. Oo. Alam mo yung boses ni Nicole Liala kapag naiiyak na siya sa tawa eh. Oo. Oh, correct. Yung parang ganun na yung boses. Paano? Fan talaga siya. Listener niya talaga si James. Kaya talaga sobrang na-appreciate ko tong guesting nila. Idol talaga. Salamat. Diba? Ito, kasama natin ang the queen of the Philippine radio. Yes. Paano ka nagli-live to that moniker? Hindi ko rin alam. Basta, bahala na May sila. invisible crown yan eh. Kumikin ng ina. Yan. Nagmamano ba sa inyo ang parang yung mga baguhang DJ ba ngayon, paano kayo noong una kayong nakita, parang fangirl din sila? Oo, super. Tapos maririnig mo na parang, kaya ako nagmascom. Kasi dahil sa inyo. Maraming, nung time namin, kaya nila nalaman yung course na mascom dahil sa amin. Totoo. Oo, pero ano ka, di ba? Business management nakalagay dito. Pero ang gusto mo talaga is mascom. Hindi rin. Gusto ko psychology. Oo. Kaya lang sabi ng nanay ko, walang pera dyan kung di ka magdodoktor. Magiging guidance ka lang. Ganun. Sabi ng nanay ko, nanay ko walang pera. Parang wala naman siyang balak ipag-doktor pa ako. So sabi niya, mag-business management ka, kahit anong trabaho pwede mapasukan. Pero paano naman nalaman yung mascom through you? Lagi mo siyang bukang bibig? Hindi rin. Parang siguro yung mga tao nag-iisip, ano kayang course para maging ganyan? Kasi broadcasting. Oo. Sa Masco. Kasi parang kasi diba high school ako nakikinig sa inyo. Parang kaya din ako nag-take up first choice ng Mascom sa UP tsaka UST. Dahil din sa napapakinggan ko rin, lagi mo may nababanggit ka rin na Mascom. Baka. Or sa mga interviews. Kaya parang nainggano din ako dating magkuha ng ComArts or Mascom. Tapos nag-IT siya. Kasi sabi nga rin ng nanay ko, wala rin trabaho dyan. Mukha naman totoo. Ikaw, Chris, anong course mo nga pala? Com din ako. MBA. Yung undergrad ko is AB Mascom. Yung masters is MBA. Yun. Medyo hindi related. Parang opposite nga eh. Siya undergrad niya is business. Ako master's course business. Pinapractice mo ba? Paano mo siya napapractice? Ngayon hindi pa. Nasa libro pa lang. Hindi, paminsan-minsan, pag kailangan namin yung mga napag-aralan niya, nagagamit namin sa yung mga tools Sabi na... niya, divide mo nga itong bill natin. Di ba na sa work? Tigba magkano tayo. Okay, sige nga. Pero hindi ko akalain na matatapos yung MBA. Nung binigay niya sa akin yung, kasi parang kailangan yung manager mo yung ano ba yun yung letter na recommendation? Parang recommendation letter. Parang in my mind, shit, hindi yan Ateneo, totoo ba? Sabi ko, hindi na ito Natatawa kayo, natatawa. Oo. Parang sige, okay lang go. Tapos natapos, Hindi ko yung nakalain eh. Oo. Schedule mo nun sa radyo. Gabi lagi yung pasok namin. Radyo ay 6 morning kami. 8 to 12 pa that time. 8 to 11, tama. Tapos pasok ko sa gabi, 6 to 10. Although ano lang naman yun, para MWF, TTHS. So, di naman bumabangga. Although mahirap talaga siya. Mahirap yung yung journey na yun. Kaya nga daw siya nag-com kasi para walang accounting. Oo. Para walang daming numbers. Kasi pala ang daming Puro Excel yan. Oo. Kaya sabi ko, Yes. ginagawa ko yung recommendation, di niya tumatapos. Ang galing eh. Proud na proud ako sa kanya. Bumalik ka pa sa math.
Oo, di ba? Matakas na tayo sa mate. Binalikan niya pa, oo. Bumagsak, yun lang yung binagsak ko nung com-arts case, statistics. Ang hirap Ang kasi hirap kasi niya. mag-stat. Oo. Nag-take to ka ba dyan? Oo, sabi ko Stat tsaka sa algebra? teacher ko noon, Oo. sir, kailangan ko lang naman matutunan kung paano magbilang ng pera. Hindi ko na kailangan yan. Cashier dapat ang gusto mo. Oo, sabi ko, ba't na kailangan yan? Hindi na kailangan. Sabi ko, Anong mahirap sa pagiging radio DJ? Kasi minsan parang laging merong di ba, may kaya ang daming naengganyo mag-masscom kasi parang ang dali-dali ng trabaho ninyo. Ano naman ang hindi alam ng mga tao na mahirap talaga to? Ako bilang emotional na tao, yung laging tumatawa kahit mabigat talaga. Yun. Ano Tsaka yung tipong kala nila madaming pera pero hindi naman talaga. Oo nga, para eye-opening din. Oo. Pagka baguhang radio DJ ako, tapos love radio na, parang isa sa mga top radio. Pag pumasok ako, magkano ang sahod? Wala na mag-apply. Yun na lang, ganito na lang. Hindi siya lucrative. Hindi siya lucrative. Katulad ng ibang profession, like IT, mga ganyan. Hindi siya talaga Ano yung mabibili niya sa unang sweldo? peking DVD player. Tsaka choco vanilla. Hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Kaya sobrang bitin. Cool Pals is in partnership with the Pod Network Entertainment. Follow us on our socials: Facebook, Instagram, X, TikTok, our YouTube channel, The Cool Pals, for our vlogs. Oo, kasi may vlogs na tayo eh. Ay, may vlog. Importante yung vlogs. Panoorin yan. If you want to join our Patreon, please visit www.thecoolpals.com. Oo, so alam mo, sobrang nag-aalala kami kanina kasi di ba nag-guest na naman namin kayo. Parang ano pa kayong pag-uusapan namin? Actually, inisip ko rin yun kanina. Sabi ko, ano pa kaya? Kaya trinay ko pakinggan yung episode natin. Tapos, first minute ka, hindi ko na-take yung audio ko. Sabi ko, ang pangit. Paano nila natiis yung audio ko? Paano nila natiis yung audio kong ganun? Kaya Hindi ko talagang napakinggan. nagtitiis kami na magpunta talaga saan. Ayaw na namin ng Zoom talaga. Mahirap. Kasi yung banter na katulad nito, yung may mga paluan pa, mga ganyan. Tapos, hindi mo marireplicate yan sa Zoom eh. Correct. totoo. Yung Zoom shorter yung version nun, no? Ito, long, mas mahaba. Parang Hindi 2x naman. to, no? 2M to. Okay. Parang dung Zoom yata, umabot tayo ng 1.5 yata yun eh. Isang episode. Pero ngayon parang nililimit na namin para may beaten factor din. Kaya, pero sobrang bitin talaga nito. Ang dami yung kwento, ang dami. Di ba nagpaplano ka ng vlog dun sa... Oo nga. Oo. Sa love. Ayun. Mag-sit-in kami. Oo. Manggugulo kami, mamimigay kami Why ng not? kuchi-kuchi. Go. Yan, sige. Tapos mag-aaral kami ng sit-in Pag, for DJ kayo for a magdi-DJ day. for a day. Sinabi ko ngayon kay Miss Vlog ba Jean. kayo? Vlog din? Or ano? Yun ang ginagawa namin innovation ngayon, Miss Nicole. Na parang kung ano yung napag-usapan natin dito, Gagawin ninyo. gagawin namin sige. as vlog. Para So, namin cho kanina yung shabu. So, wala tayong choice. wala kaming choice. Trabaho lang. Kailangan natin i-vlog yan. O yan, mga Patreon saints natin. Yon, shoutout sa ating mga Patreon: Joshua Ramel, Jason Certeza, Raymond Manya, Ralph Nicole Barcos, Mon Menyosa, Chris Roque, Emil Sarmiento, Clen Talado, Tricia Lorenzo, Ray Dan, Danasa, Jobo Uy, Rochelle Pacaba, Justin Pataksil, Timothy Amoncio, Paul Martin Catamora, J. Cruz, Felix Guardacasa, Alva Ruba, Carmela Rosarito, AJ Abisamis, Jerome Velasquez, King Po, Kyle Montenegro at si Ria Ann Gomez Llacer. Lalim ng buhos, ganda, no? Pwedeng radio announcer. Uy, Actually, ito naku, talaga no. pangarap mag-radyo nito. Kasama niya si Regular DJ Logan. caller. Oo, Regular caller sa kay DJ DJ King Logan. Tapos nakita ko yung sahod, 8,000. Ako, ayaw ko na. Totoo. Para maliit lang Di ba- siya. Di ba yayamanin to? Oo, Parang mayaman. stinok ko yan eh. Parang, Mayaman po yan. oo, May pinapatay. Low-key lang pa, low-key lang. Sabi nga ni Taas Muman, ng baka, ceiling. baka magkakilala yung misis mo at misis niya. Kasi doktor din yung misis niya. okay. Ano, Kala niya kasi perpetual, same affiliation. Okay. Malamang. Oo. Cardio naman. Oo, baka cardio kasi to eh. Sa mga hospital. Ay, hindi. Anesthesia. Nagpa-perps din siya. Yun. O from Jerome Angelo Velasquez. Ha? Kasawa mo, mamaya. Wag Bago na. magkwentuhan sila. From Jerome Angelo Velasquez. Boss mo man, pamura ka na JR Renz at Iana ng Malutong. Ay di putang ina nyo. From Nico Adonis. Pamura po in unison, Nico Adonis ng Toyota Quezon Avenue.
Nico Adonis, tang-ama mo. Tangina mo! From Carmela Rosarito, bili na ng mga Cool Pals sa Rosarito Industries ng aircon, CCTV. Tigilan nyo nga ang katarantaduhan niyang Rosarito. O kung may kailangan kayo. Bibili ako niyan. Hindi namin alam kung nasaan yung putang ng shop mo, bobo ka. Kinalaman lang kung gumagana yan. From Emil Sarmiento, shoutout kina Ikay, Jong, Isay, Kati at Zen. Bakit nyo pinadala mga magulang natin dito sa Canada? Malalakas daw kumain. Yun, from Alex Avila, Pamuray Nelson, si James Trigger at Nora. Tama na raw. Utangin na mo, Alex. Yun, from Darwin Formentera, pakimura po kay Ryan Rems, yung tropa kong Kapampangan na si Ryan Oku. Tangina mo. Ayun. Maraming salamat po, Miss Nicole. Maraming salamat. At sigurado, may mga Patreon sales kami na kapag nag-put up na kayo ng Patreon. Yes, Sige. Pag-aralan namin yan. Go. Yan. Sobrang saya ng usapan. Thank you, Cool Pa. Salamat. Share lang ako. Gusto pa namin ng sana may isa pang episode pero next time na bitinin natin sila. Yes, why not? Why not? Pwede. Ito yung moment Thank you. Thank you. Lumilipad yung oras. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.